sa ating lahat. Muli ako ang inyong host, Patrol Woman, V. Rose Moreno Bertola. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating Pro1 FB Live, keeping you informed, kung saan ang ating pag-uusapan ay tungkol sa Republic Act 11313 or Save Space Act na mas kilala sa tawag na Anti-Bastos Law. Ang ating panauhing tagapagsalita ngayong araw ay mula sa Regional Community Affairs and Development Division ng Police Regional Office 1. Let's welcome Police Major Benigno C. Sumawang. Sir? Thank you. Thank you, Rose. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga netizen o kababayan na ngayon ay humiram po at humiram kami ng inyong oras para makinig dito sa aming programa. Muli po ay nagpapasalamat kami sa oras na binigyan nyo. Ito pong topic na naibigay sa akin ay about sa Republic Act number 11313 o yung sinasabi nating Anti-Bastos Law. Una po, gusto ko lang kayong bigyan ng konting paunang pahayag kung ano itong 11313. Kung aware po kayo doon sa batas natin, yung sexual harassment, ito po yung expanded law on sexual harassment. Considering that there are some provision ng sexual harassment na hindi na specified o hindi na isali rito. May mga action po na hindi na isama doon sa sexual harassment. Kaya ito, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang batas na to na kung titignan natin, yung ginagawa natin pala ay nagbabiolate na tayo dito sa batas na to, itong Safe Spaces Act. Actually, ito po ay pinirmahan ng Presidente noong April 17, 2019 and of course took effect on August 3, 2019. At ito po, ang sinasabi rito, it defines yung mga violation natin sa sexual harassment. Saan? Sa kalsada, public spaces, online na workplace, educational or training institution. So, nakasama po lahat dito. At meron din po itong ipinuprovide na mga security measure at saka mga penalties. Pero, makikita nyo mamaya, dun sa mga penalty natin, kaparehas ng sexual harassment at ang Republic Act 11313, medyo mababa po yung mga penalty. But the most consideration is yung justice na makukuha ng mga offended party o yung mga victim natin. At dito rin po, it recognizes yung karapatan ng babae at lalaki. Hindi lang babae, sa ilalim ng batas na to, hindi lang babae ang pwedeng magreklamo. Take note of that. Pati lalaki po ay pwedeng magreklamo. Kung sa tingin ng ating mga kalalakihan ay mayroong mga remarks o ginawang aksyon ng ating mga kababaihan, ay pwede po tayong magreklamo sa ilalim ng batas na ito. Ito po, nakikita natin yung public spaces na sinasabi natin. Ito yung streets, alleys, public parks, school, buildings, malls, bars, restaurants, transportation, terminals, public markets, spaces used as evacuation center or government offices. Kung makikita niyo po, bakit natin sinasabi o nakasali rito ang government spaces or offices? When it comes to public consumption, nagiging public space po siya. Naiko-consider po siya na public. At ito po, kasama rin dito ang public utility vehicles as well as private vehicles. Bakit kasama ang private vehicles? Kung ito ay ginagamit sa consumption, katulad ng mga for hire, that is considered as public. Ngayon, ito pa po, kung makikita nyo rito, kasali ang restaurant, mall, public washroom, internet, public markets, transportation terminal. They are all considered as public. Now, sa implementation po natin ng batas na to, sa NCR
ang main na implementer ay ang MMDA. Of course, with the assistance of the PNP. Now, sa mga regional level, meron po tayong direct. Ito yung mga PNP natin. But, the PNP, hindi po natin kaya na kami lang ang inyong kapulisan ang pwedeng mag-implement po ng batas na to. That's why, under this law, dapat meron po tayong ASIC. Ano yung ASIC na yon? Ito yung sinasawag po natin na Anti-Sexual Harassment Enforcer. Sino po sila? Ito yung mga katulungan natin. Kayo po mga netizen, yung mga BPATs natin, mga barangay tanod, pwede po sila. For as long na mag-undergo sila ng gender sensitivity training na ang tinatalakay po ay ang Republic Act 11313. Then, pwede po silang manghuli in flagrante delicto along the streets, yung mga nakikita po nila na nambabastos. So, sinasabi po rito na kailangan meron po tayong train to qualify the filing of criminal complaint. In the absence of trained anti-sexual harassment enforcer, hindi po applicable ang batas na to. Pero, any related law under revised penal code or special law, pwede po siyang ipila. Unlike katulad po ng sa acts of lasciviousness, unjust vexation, and related violation. Pero, kung sinasabi ko nga po, pag yung manghuhuli ay train po siya, pwede po siyang magpila. Then, saan po niya dadalhin ang mga mahuli nila? Mamaya po, makikita po nyo. I will later explain. Then, saan po niya dadalhin? Sa pinakamalapit na PNP station. Kung saan niya nahuli yung gumagawa ng violation ng batas na to, itong anti-bastos law. And of course, yung ASI po natin, yung anti-sexual harassment enforcer, itaturn over niya sa trained PNP personnel. Ang tawag po sa kanila, anti-sexual harassment officer. At magme-maintain po tayo ng ledger. Ano po ang purpose ng ledger natin? Para po malaman natin kung ilang cases nang nag-violate yung nahuli natin. Siya ba ay first time, second time, or third time offender? Kasi sa ilalim ng batas na to, merong degree. Iba-iba po ang degree ng first time, second time, at third time offender. Ito po yung mga violation. Kung titingnan po nyo, noon, before the passage ng batas na ito, yung simpleng pagpito o yung whistle natin, yung catcalling, sa tingin po natin hindi yung violation. Pero titingnan nyo leering, intrusive gazing, taunting, titingnan po natin yan. Noon hindi yung violation. Pero kung yung receiver natin o yung offended party, sa tingin niya, inababastos siya, yung safety niya ay nate-threaten, then you are already violating this law. So, take note po sa ating mga kababayan na hindi pa aware sa batas na to, kung yung ginagawa po natin noon na mahilig yung mag-whistle, yung mga remarks po natin na, oh, sexy, mga ganyan po mga remarks, bawal na po yan. Ito pa po, yung sinasabi natin na misogynistic, ito po yung mga remarks ng kalalakihan sa kababayan natin na ang tingin nila sa sarili nila mas magaling sila sa mga babae. Then itong transphobic at homophobic, ito po yung mga remarks natin against sa mga LGBT. Yung mga na kung sa tingin natin, hindi natin sila nasasaktan. No. Sabi ko nga kanina, kung yung receiver natin, alam nilang nababiolate natin ang karapatan nila, then we are violating this law. Sexist slurs niya. Ito po yung mga remarks natin. Mas lalo na, with respect to sa mga kalalakihan po natin, yung mga remarks natin sa mga babae, yung mga, wow, sexy, ang sexy mo. Sa atin, kung minsan normal yun. Nung wala pa yung batas na to. Pero, mind you, take note of this, kahit wala pa ng batas na to,
under revised penal code, yung mga remarks na yan, pwede pa rin siyang violation. Meron at meron po. But under this law, properly specified yung mga action po natin. Yung mga unwanted comments, yung mga request po natin sa mga personal detail ng ating mga kababaihan, pagkuha ng mga contact number, bawal na po yan. Take note of that. Huwag niyong sabihin na, at huwag niyong isipin na yung kinukuha nyo ng number o yung information ay hindi magreklamo. Hindi po lahat ng kababaihan natin ay magsasawalang kibo. Kaya dapat po sana ang una nating isipin, respeto sa isa't isa. Okay, yan po. Nakikita po natin sa screen natin. Yan po yung example ng misogynistic. These are the remarks na kababaihan natin ay parang binabiolate ng ating mga kalalakihan. Iyan po, sa transphobe, mga remark, I'm okay with trans women, but they remain biologically male. Sa tingin nyo. Pero yung pinaka-last statement dito, can they just be gay? Isn't being trans is a bit homophobic? Yung mga remarks po na yan, dapat iwasan natin. I am specifically addressing yung mga katulad ko pong kalalakihan na kung minsan sa tingin nila, tama yung ginagawa nila. Pero deep inside, yung receiver natin o yung mga pinagsasabihan natin, we are already violating their basic rights. At yan po ay nagbabiolate na tayo sa ilalim ng batas na to. Ayan po, yung last part kanina, yung homophobic or homophobia. Tingnan po nyo yung nasa screen. Yung pinakalas, I am a Christian. I believe homosexuality is sinful because the Bible says it is. Hindi po siya homophobic yan. Pero yung tatlo pong nauna, kung titignan natin, direct, binabanatan po niya yung ating mga member ng LGBT. Okay, isaset ko pong example. Ito po, nagla-lecture na pa kasi ako previous sa mga kasama nating mga PNP. Then, I'm telling to them, mas lalo na po sa pag may nangunguha ng police clearance, kung anong approach natin na ginagawa. Meron po kasi mga nangunguha, with due respect sa mga gay, kung minsan naka-earring, naka-lipstick. Meron pong internal policy, internal regulation. Tingnan nyo na lang pag nangunguha tayo ng NBI sa ating mga kalalakihan. Dapat hindi ka naka-t-shirt. Dapat may collar yung damit mo o kaya yung semi-formal. Iyan din po sa ating PNP. Dapat kung lalaki ka, wala yung hikaw, wala yung lipstick. Then I am telling to them sa mga lecture po na nakaraan, sabihin lang natin ng maayos yan. Pero kung yung pagkakadeliver natin ng message, ay sa tingin natin nasasaktan yung receiver natin o yung namuha ng police clearance, binabiolate po natin yung karapatan niya. So kailangan, how do we deliver the message? Yun po ang dapat tanda natin. Sa mga kapulisan po natin, nila-lecture po natin yun. At sa mga netizen po natin, of course, with due respect, kung pumunta po tayo sa mga police station at kasama po tayo rito, asahan po nyo na tatatuin kayo ng ating kapulisan ng maayos. Iyan po, yung pag-deliver natin, I love you, hey, nice system. Sa tingin po ng kalalakihan, kung minsan normal na yan, pero yan, violation pa rin yan. Kung titignan ninyo, bakit saklaw niya halos lahat ng action na ito? Kaya nga sabi ko po kanina, ito po yung expanded law ng sexual harassment. Yung sexual harassment kasi is limited. Sa sexual harassment, ang usually na nairereklamo doon is yung supervisor, higher rank, officer, employer. But under this law, vice versa na po yan. Kahit yung teacher, kahit yung employer, pwede na pong magreklamo. At sino magreklamo nila? Yung subordinate nila. Pwede na po yun sa batas na to. Okay, the use of words, gesture, or action that ridicule on the basis of sex
gender or sexual orientation, identity, and expression. Any statement that has made an invitation on a person's personal space, take note po yung susunod na sasabihin ko, or threatens the person's sense of personal safety. Kung sa tingin ng pinagsasabihan natin, yung safety niya ay natitreaten na, pinagbabalit na po tayo sa batas nito. Sa workplace, take note, kung minsan, normal lang yung mga biruan sa workplace. Training institution, normal kasi magkakasama sila. But mind you, take note po huwag tayong mag-take advantage. Kasi baka sa tingin natin, okay pa, hindi na pala. Pwede po tayong reklamo. Kaya medyo mag-minor po ng konti. Yung mahilig ng mga green jokes, baka yung mga pinagsasabihan natin, nasasaktan na pala. Pwede po tayong reklamo, mga kababayan. Yan po, such act making offensive body gesture at someone, exposing private parts for the sexual gratification of the perpetrator, flashing of private parts, masturbation, in public yan grouping, and similar lewd sexual action. Lahat po yan, tingnan po natin yung mga action natin. Iyan po. Siguro naman sa panahon ngayon, wala na pong ganyan. Unless we can consider this person, baka medyo nawawala sa sarili. Kasi aware naman po tayo, kung minsan may mga nakakita tayong ganyan, pero sila na po yung nasa third level, sa third dimension. May mga problema na po sa pag-iisip. Pero sa ating mga under normal senses, wala naman po sigurong ganito. But sabi ko nga, kung meron mang gagawa nito, pwede po tayong ireklamo. At sino ang pwedeng humuli sa atin? Yung mga train po, yung sinasabi ko kanina, yung anti-sexual harassment enforcer. Sila po ang pwedeng humuli. Kaya, under sa batas nito, nire-require po namin at magre-require kami sa ating mga kapulisan na mag-undergo sila. Kaya yung mga 3 batch po na ginawa natin ng training, although through virtual and one face-to-face, they are already authorized to arrest, to apprehend, and to file criminal complaints sa mga violator po. And aside from that, authorized na rin po kaming mag-conduct ng training sa mga netizen o sa partner natin sa community. Kayo po, pwede po kayo. Yung mga barangay tanod, member ng mga driver association, mga TODA, pwede po. Ano po, para ma-assisan nyo kami sa pag-enforce ng batas na ito. Ayan po, yung stalking na yan, usually ginagawa yan ng yung mga nanliligaw, nagpapalipad hangin. Bawal po yan. Sabi ko nga kanina, kung ang tingin nung nililigawan nyo, yung sinusundan nyo, yung safety niya, at stake na, nak-address na, delikado po yan. Pwede po kayong ireklamo. Yung touching, pinching, brushing against the body of the offended person, bawal po yan. Sa lingwahe po natin, yan yung sinasabi natin na yung mga nananansing. But, doon po sa training or sa workplace, kung minsan nga, yung mga ganyan, parang normal sa kanila. But hindi po. Nagbabiolate na po tayo. Kaya kailangan yung bato-bato sa langit, sabi nga nila, medyo ipalis po natin yung mga action natin. Yung mga pagpisil-pisil, bawal po yan Tandaan po niyo yan. Yun. Sino kaya ang nandyan? Sa workplace, nakikita nyo, merong ganyan po. Usually naman dyan, hindi naman yan, usually yung sa subordinate, usually ang gumaganyan yung mga subordinate. With due respect, mga higher rank, employer. Pero, pwede na po tayo magreklamo. Pwede po natin silang ireklamo.
sexual harassment, or under this law. Pero kung ang nababiolate at pwedeng magreklamo ay yung employer, pumapasok po siya sa batas na ito. Ito ang anti-bastos law. Okay po. Yan ang purpose kung bakit sinasabi ko kanina na dapat meron tayong ledger. Meron po kasi yung classification. Yung first offense, second offense, at third offense. Kung titignan po natin sa linyang ito, yung cursing, wolf whistling, catcalling, meron po siyang, tingnan nyo, napakababa yung first offense niya, which is only 1,000 pesos and 12 hours community service. Pero ito ang matindi. Mag-undergo ka ng gender sensitivity seminar nga ikakandak po ng ating mga kapulisan at LGU. Anong batas po ang i-seminar ninyo? Itong Republic Act 11313 o yung sinasabi natin anti-bastos law. For second offense, ang fine po dyan is 3,000 or 6 to 10 days imprisonment. Third offense is arrest to minor, 11 to 30 days ang imprisonment po niya. Kaya, wag po sana nating ipagwalang bahala na yung mga penalty ay mababa. Still, kahit pa sabihin natin na 1 day imprisonment, that is still criminal offense. At yan po ay magiging marka na natin. Hindi po mawawala yan. So, regardless of the penalty, regardless of the gravity of the penalty or fine, let us consider and we must be aware sa mga violation po. Kaya mag-ingat po tayo. Ayan po, yung making offensive body gesture at someone, exposing private parts, yung sinasama natin kanina, tingnan po nyo, mas mataas ang penalty niyan. Yung public masturbation, yung grouping na yan. Flashing of private parts. Ang first offense niya is 10,000. Mas mataas na po ang kategory nito. 12 hours na community service at magseseminar pa rin ng gender sensitivity under this law. Yun po ang maligalig doon. At sino mag-implement yan? Ang LGU at ang ating kapulisan. Second offense, 11 to 30 days or fine of 15,000 pesos. Third offense, 1 day to 6 months imprisonment or 20,000 pesos. Still, maliit pa rin po. Pero ang sinasabi ko nga, criminal offense pa rin yan. Criminal record pa rin yan. Especially sa mga nagbabalak pong mag-abroad, papasok sa trabaho. Alam nyo naman po ang kalakaran ngayon. If you have criminal record, kung minsan po, iyan ang tinitignan ng pinakasalan natin. And there are some institution or establishment that if you have criminal records, then yan po ang minsang rason kung ba't tayo na-disqualify. Take note of that, mga kasama. Okay po, sa slide pong ito, mas mabigat na. Stalking. Sa tingin natin na madali lang yan. Yung mga mahilig dyan na pasunod-sunod. Yung mga sa mga kalalakihan natin, mga manliligaw. Ligawan mo na lang ng maayos kasi pasunod-sunod ka. Baka sa tingin ng nililigawan mo, kikidnapin mo na yan. Natitreaten na yung security niya. Marereklamo po tayo. Iwasan natin yan. Kaya yung first offense niya is 11 to 30 days at 30,000 pesos. Ito na naman. Kung nakikita nyo yung mga first offense niya, palagi siyang merong gender sensitivity seminar. Ano pong pinakarason dyan? Siguro, ano sa tingin nyo? Para maging aware tayo na yung ginagawa natin ay violation sa batas nito. Kaya, sa first offense, sa ikatatlong slide na to, mayroon po tayong gender sensitivity seminar. Second offense, 1 to 1 month, 1 day to 1 month, and 1 day to 6 months. Tumataas po siya. Or 50,000 pesos. Sa third offense po, maximum na yan ng arresto mayor.
or a fine of 100,000. Medyo masakit na po sa bulsa yan, yung 100,000. Kaya sana po, mag-iingat tayo sa mga action po natin. Ito po, gender-based online sexual harassment. Ito na po yung about information and technology. Ito po yung through message, sa internet, sa social media, nagbabayulit po tayo. At ang sa parte po ng PNP, meron po tayong unit na in charge sa pagpipila ng mga kaso na to. Yung Anti-Cybercrime Group. Dito po sa Region 1, meron po tayong opisina rito sa loob ng kampo na pwede nyo pong lapitan. Na sa tingin nyo ay nababayulit yung karapatan natin through the use of technology, communication, electronics, yan po, sa internet, social media, then you can file your complaint dito po sa Region 1. Meron po tayong unit dito, yung Anti-Cybercrime Group. Invasions of victims' privacy through cyberstalking, incessant messaging, teknota, messaging, uploading and sharing without the consent of the victim. Yan, tingnan po nyo. Any form of media that contains photo, voice, or video with sexual content. Ang pinaka-gist po natin dito, the bottom line is without the consent of the owner. Of course, to anybody who will be doing this, sana wala, hindi mo naman i-upload yan kung may consent yung victim. Sigurado, ayaw niya yan. But it is properly specified and mentioned without the consent of the victim. Unauthorized recording and sharing of any of the victim's photo. Okay? Videos. Di ba ka nag-upload dyan ng mga photos and video still without the consent of the owner. We are already violating itong batas po na ito. At meron po siyang applicable or appropriate penalty sa mga nagbabiolate po. Gender-based online sexual harassment in the workplace. Ito na po sa mga trabaho natin. Ito po yung an act of series or series of acts involving any unwelcome sexual advances, request or demand for sexual favor or any acts of sexual nature. Yan po. Whether, saan po nangyari yan? Verbally, physically, or through the use of technology. I can give an example po dyan. Sa trabaho po natin, kung minsan yung boss natin, bibigyan ka ng magandang at aircon na room, may TV, may magandang oras ng trabaho. Pero, meron siyang hihinging favor. For example, pwede ba tayong mag-date mamayang gabi? Pwede ba tayong lumabas? Those are favor. Ngayon, pag dininay mo yan, dinipay mo, hindi mo grinant yung request, ang mangyayari dyan, magiging hindi na magandang sitwasyon. It's either na ililipat ka ng opisina, walang aircon, hindi ka mapupromote, pag-initan ka, yan na po, magkakaproblema na po sa trabaho yan. Then, yan na po, nagbabiolate na po. That is under yung sexual harassment in the workplace. Sabi ko nga po natin, kailangan po maging aware pa tayo. Pero, kung hinayaan po natin, then, wala pong magiging kaso yung employer natin o yung superior. But, sana po, huwag natin hayaang mangyari yung ganung bagay. Conduct of unwelcome and pervasive and creates an intimidating, hostile, or humiliating environment for the recipient, provided that the crime of gender-based sexual harassment may also be committed, tingnan po nyo ito between peers sa magkakasama, and those committed between peers and those committed to a superior officer by a subordinate. Sabi ko nga kanina, kung matatandaan nyo,
Sexual harassment, ang nagko-commit ito usually is the superior officer, employer, officer, to non-officer. Pero dito po, pwedeng mag-commit nito ay yung subordinate natin. Yung student sa teacher. O yung trainee dun sa trainer niya. Vice versa na po yan. Kaya, alangan naman na very brief na po yung ating mga trainee or student, huwag po sana natin hayaan. Kasi kung minsan dyan, anong nangyayari? Yung employer natin o yung supervisor, nahihiyang magreklamo kasi nga mas mataas yung pwesto niya. Hindi po. Meron pong batas na sumasakop dyan. Magreklamo po tayo. Ito po, gender-based online sexual harassment in educational and training institution. Ito naman po, ipo-point out ko sa educational or training institution. Once na may nag-violate at yung offended party or yung victim, hindi po nagreklamo, ano po ang magiging aksyon ng school or your educational institution? The school should immediately conduct investigation. For what reason? Hindi naman nagreklamo yung victim natin. Para po malaman ng school kung meron talagang probable cause o may rason talaga na yung offender natin ay talagang nag-violate o nagkasala. Then, what would be the action of the school? Pag nalaman po niya na may kasalanan talaga yung ating akusado o yung offender natin, despite of the fact na hindi interesado yung biktima natin, pwede po niyang isuspinde, i-expel yung estudyante, at kung about to graduate, pwede po niyang i-strip yung diploma para hindi mag-graduate. Iyan po ang pinaka-purpose nito. Take note po kahit hindi interesado na magpila ng kaso yung complainant or yung biktima natin, ito po yung responsibilidad ng school. At huwag sanang pabayaan o kalimutan ng school ito. Kasi trabaho po nilang ito. They should conduct an immediate investigation. Even the complainant or the victim has no intention any criminal complaint or any administrative complaint. Okay, dito naman tayo. Yung zero tolerance policy natin po sa mga restaurant, sa mga kape, sa mga resorts, water parks, hotel. Kailangan po i-observe natin sa mga employer yung zero tolerance policy. Ano ibig sabihin yan, mga kasama? Pag merong nangyaring violation under this law, pambabastos, pang-abuso sa mga empleyado, yung employer po natin, kailangan yung immediate action niya to file administrative or criminal sanction. Kung sa criminal sanction naman, i-assist po niya yung ating biktima or yung offended party na sinasabi natin. Saan po? Sa police station. You must assist sa mga employer po natin, sa mga establishment. You should assist your employee in filing a criminal complaint dun sa police station. At, sinasabi sa batas na ito, mag-provide po tayo sa ating mga establishment ng safe, gender-sensitive environment. Ibig sabihin na sa opisinang yan o sa establishment na yan, ino-obserbahan natin at nire-respeto natin yung sinasabi po natin, gender equality. Dapat po, alam po natin yan. Obserbahan po natin yan. Okay po, yung kinakait po natin, ito po yung pinaka-salient picture ng batas na to. So sa mga na-discuss po natin, sana po may napulot po tayo. Mas lalo na po sabi ko nga kanina, yung mga penalty natin, huwag po sana natin tignan yun sa kung ano lang yung 1 to 10 days, 1 to 6 days. Hindi po. For as long that you have criminal record, even it is the slightest one, it is considered as, still considered as criminal record po. Kaya mag-ingat po tayo na yung mga action po natin ay dapat
tingnan po natin. Nakakabastos na pala tayo, natitreten na pala yung security ng ating kasama, o sino man sa paligid natin, hindi natin alam, hindi tayo aware. Sa batas po na ito, nasasarap na po niyang lahat. Sana po ay may napulot kayo at may na-share po tayo na kunting kaalaman. At sa ngalan po ng Police Regional Office 1, sa pamumuno ng ating Regional Director, si Police Brigadier General Asurin, at dito rin po sa Regional Community Affairs and Development Division, sa pamumuno po ng aming Hepe, Police Lieutenant Colonel Jugit Del Prado, ipinapaabot po namin sa inyo ang aming taos-pusong pagbati. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Ayan. Thank you very much, Sir Sumawang, sa lecture na tungkol sa ating RA 11313. Siguro naman po, marami tayong aral na napulot mula kay Sir Benny. Ayan, sa mga nag-comment po sa ating Facebook Live, maraming salamat po. Meron po dito mula kay Ma'am Christine Reyes, napakaganda po ng topic ninyo ngayong araw. Madami kasi ginagawang biro ang pamimito ng babae sa kalsada. Pinagtatawanan, iniinsulto at kinukutya ang mga LGBT. Awareness is the key to a civilized community. Keep it up, PNP. Thank you, ma'am, sa inyong message. Ayan po, sa lahat po ng nanonood sa atin, huwag po kayong magsasawang manood sa amin sa mga susunod pa naming FB Live. Marami pa po kaming ile-lecture sa inyo para naman po maging aware tayo sa ating mga batas. Ayan. Magkita-kita na naman po tayo sa susunod na Huwebes sa dating oras para sa bago na namang edisyon ng Pro 1 FB Live, keeping you informed. Merry Christmas po sa ating lahat! Bye!